Hatid ng mga programang CSR o Corporate Social Responsibility ang mga bagong pagkakataon. Mga pagkakataon at oportunidad upang mapabuti ang ating paraan ng pamumuhay. Kasama na ang walang hanggang mga posibilidad at aksyon na layong mapabuti ang ating komunidad. Ako si Pinky Webb at ito ang all-new season of Business Matters, where doing good is good business. Bata pa lang ay likas na raw ang pagiging negosyante kay Rosejen Solagalope. Dating public school teacher at ngayon isa ng proud owner ng isang construction at hardware supply store sa Aurora. Bata pa lang ako noon, nagbebenta-benta na ako ng santol. Tsaka talagang alam ko, pag sa business, doon ang pag-asenso. Bagaman sanay na sa pagnenegosyo, hindi pa rin naging madali ang simula ng kanyang tindahan. Lalo't kinailangan niya ng kapital para tustusan ang iba't ibang gastusin sa pagpapatakbo nito tulad na lamang ng kuryente. Lalo na't hirap din ang kanilang lugar sa serbisyong ito. Dito kasi dahil mapuno, malaglagan lang ng puno yung wire, magbabrown out na siya. Gaya ni Rose Chen, pagnenegosyo rin ang ikinabubuhay ni Gretchen de los Santos. Medyo may potential po kahit papaano, kumikita naman. Kaya parang nagka-interest na din ako, pinagpatuloy ko na din siya. Malaking porsyento rin ng kinikita ni Gretchen ang nababawas dahil sa mataas na singil sa kuryente. Palagi pong nagba-brown out. Pag gumamit po kami ng generator, mas malaki yung nagagastos namin sa gasolina. Magkatuwang na itinataguyod ng mag-asawang Gary at Sherilyn Barrientos ang kanilang tindahan sa Barangay Sapsap, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kwento nila, maraming mabibigat na pagsubok ang kanilang pinagdaanan bago nila napalago ang kanilang negosyo. Naiyak po ako sa tuwa. Dahil po, talaga umpisa po kami sa maliit. Hanggang po na pagganyan ko po yung tindahan. 10 years ako sa supermarket. Yung sweldo ko sa pagdadicer, kinakapos pa, nagne-negative pa. Sa pagnanais na mapaunlad palalo ang antas ng kanilang pamumuhay, lalong nagpursigi ang mag-asawa na payabungin ang kanilang negosyo. Naghanap ng maaaring magiging kaagapay sa pag-angat nito. May kilala nga po kami nagtatrabaho sa ASCII. Siya pong nagrekomenda sa amin para maging kliyente ni ASCII at humiram nga po kami starting sa kanila ng 10,000. Likas sa mga Pilipino ang pagiging madiskarte sa negosyo. Kinakailangan lang may maaasahang katuwang na naniniwala sa ating bawat pangarap at kakayanan. At isa na riyan ang organisasyong ito, katuwang ang programa ng pinakamatandang international bank sa bansa. ASCII is a 37-year-old non-government organization. Our primary goal is to provide affordable financing for our micro-entrepreneurs, social protection, and capacity building programs. Layunin din ng programa na maging efficient at resilient ang business operations ng kanilang mga benepisyaryo. Our partnership with SCB is the adoption of solar energy for microbusiness. So, nakita namin yung need ng mga kliyente, especially in the areas na madalas mawala ng kuryente. May tendency na yung kanilang mga paninda ay masisira because of the power outage. So, with this program, we were able to give them yung assistance for sustainable alternative energy, which is the solar panel. Sa tulong ng programa, hindi lang nagkaroon ng alternative source of energy ang operasyon ng kanilang mga negosyo gamit ang solar energy, naghatid din ito ng iba't ibang benepisyo. Yung bill namin, bumaba po from 10 to 12, naging 4K, 5K. Yung nasave ko po kunyari na 5K, panalo na ako doon. Si Rose Jen
ginagamit ang natipid na halaga sa kuryente upang mapalago hindi lang ang kanyang kasalukuyang negosyo, nakapagpatayo pa siya ng water refilling station. Tuwang-tuwa na ako kasi may nasave na ako. Kahit brownout, may CCTV ako. Habang ang mag-asawang Barrientos nagawang makatipid at lalong mapaangat ang kanilang negosyo na ngayon nag-aalok na rin ng digital payment service sa kanilang mga customer. Lumaki yung transaksyon, kaya ayun, nag-grow din siya ng nag-grow. Lahat po ng nakukuha po namin sa ASCII, sa stock po talaga namin siya nilalagay, pinaiikot po namin, hindi po namin nilalagay sa luho. Malaki ang mga ambag ng mga MSMEs, hindi lang sa pagpapalago ng ating ekonomiya, nagsisilbi rin itong daan para sa maraming Pilipinong negosyante upang maiahon at maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. We try to make sure that whatever we do will really address the needs of the community. When we visited some of our beneficiaries, it's very heartwarming to see and to listen to their stories and how the program has helped them. Those savings that they realized from their transition to solar energy, they were able to use for additional capital and for them to also diversify and expand their business operations. Nagpapasalamat po ako sa Green Energy Program ng ASCII at Standard Chartered Bank. Ako po ay nagpapasalamat po sa tulong ng Standard Chartered Bank at saka sa ASCII. Maraming salamat sa Standard Chartered Bank talaga na naging partner sila ng ASCII para makatulong at maabot yung mga negosyanteng katulad ko. Itinuturing bilang puso ng isang kumpanya ang mga Corporate Social Responsibility Programs o CSR. Bagay na hindi lang nagtatapos sa pagkakawang gawa, kundi humihimok din sa mga benepisyaryo nito na magkaroon ng mga kolektibong aksyon para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Kilala ang Pilipinas bilang natatanging Kristiyanong bansa sa Asya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023, 78.8% ng mga Pilipino ay kabilang sa simbahang Katoliko. Yung Catholicism is very deeply rooted in the lives of Filipinos. Bago pa man dumating yung mga Spaniards to colonize our country, ay meron ng faith yung mga tao. At pinalalim na lamang nila yon sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng Kristyanismo. Pinakilala sa atin kung sino ang Diyos. Amen, I say to you. Ang pagkakaroon ng malakas na pananampalataya sa Diyos ang siya ring nagsisilbing ilaw at gabay natin sa pang-araw-araw. Isang matatag na pundasyon na nagsisilbing sandigan ng ating isinabubuhay. Ang isang mabuting tao, palaging may pananampalataya sa Diyos. At tayo mga Pilipino, very important sa atin yung ating pamilya. So that is one teaching of the Church na na-exemplify natin bilang mga Filipinos. Mas lumilitaw ang kahalagahan ng pananampalataya pagdating sa paglilingkod sa ating kapwa. Bagay na siyang pinanghahawakan at pinangangalagahan ng Organisasyong Felicidad TC Foundation. The foundation was established in 2008 to support the establishment of spiritual communities, the values that we learned from Mrs. C, and we want to share with the community the strong Catholic faith, and then also the respect and love for people. Popular na pasyalan, lalo na kapag araw na linggo, ang mga mall ng mga organisasyong ito. Kaya naman, minabuti ng grupo na magtayo ng mga chapels sa loob mismo ng kanilang mga establisimento para mas lalong mapalapit ang mga pamilyang Pilipino sa Panginoon. Sundays are family days, so if they go to the mall, they would perform already their duties as Catholic, attending the Sunday Masses. Mula 2013, bukod sa pagtatayo ng mga simbahan sa mall, ay tumulong rin ang foundation na ipaayos ang iba't ibang simbahan at chapel sa bansa
na layong patatagin ang espiritualidad ng mga pamilyang Pilipino. Gaya na lamang ng chapel nilang ito sa Makati City. Kaya kapag linggo, no, punong-puno yung mga mall chapels kasi nandito na yung tao eh. At sinusunod nito yung principle ni Jesus na kung nasan yung mga tao, nandun si Jesus. Bilang Katoliko, ang simbahan ay pahinga namin, parang nasa tahanan ka ng Diyos. Malaking bahagi rin ng programa ng Foundation ang pagpapatibay ng pamilyang Pilipino. Yung isang taong nagmamahal sa Diyos, magmamahal din yun sa asawa. Yung isang taong nagmamahal sa Diyos, magiging tapat yan. Sa pamamagitan ng kanilang mass wedding program na Kasalan sa SM, hindi lamang nakapagbibigay ng libreng kasal ang organisasyon sa mga bagong mag-asawa, napapatibay rin ito ang kanilang pag-iibigan na nakasentro sa matatag na pananampalataya sa Panginoon. Yung pag-ibig natin mga tao nagbabago-bago. Kaya kailangan may mas matibay na foundation yung pagsasama ng dalawang tao sa kasal. At yun yung Panginoon. Nitong nakaraang Mayo, isang mass wedding ang isinagawa ng organisasyon sa isang simbahan sa Pasay City. Kabilang sa 16 na ikinasal noong araw na iyon, sina Joanna at Brian na dati nang naikasal sa isang civil wedding. As much as possible na magpakasal tayo sa church. Kasi iba pa rin yung kasal tayo sa church kasi magkakaroon tayo ng basbas ni God. Hindi lang naman dito natatapos eh. Minsan nga simula lang ito eh. At dapat Panginoon ang sentro ng lahat. Ang kagandahan pa sa mass wedding na ito ay sagot ng mga grupo ng kanilang social good partners lahat ng pangangailangan ng mga ikakasal. Magmula sa susuoting damit, hair and makeup, at pati na rin ang reception. Sobrang saya dahil di namin akalain na makakasal kami na wala kami man lang na ginastos. Ultimo yung barong ko, sinagot talaga ni SM. Sa lahat ng ating ginagawa, nararapat na nasa sentro ng lahat ng ito ang Panginoon. Kaya naman nais itaguyod ng foundation na ito ang matatag na pagpapahalaga sa pamilya, sa loob at labas man ng ating komunidad. I wish to thank the C family, especially Nanang, for this great service that they give to the Filipino people, for taking care of our faith and for providing space in their malls to exercise the Catholic faith. Going back to Mrs. Felicidad C's narrated stories to us, family is the strongest foundation that one can have in the community. Sa gitna ng mga panibagong hamon sa ating kalusugan, marami na ring makabagong solusyon ang isinasagawa para mapanatili ang sigla at lakas ng katawan na kinakailangan sa ating pagtanda. Isang regenerative and wellness clinic ang nagbibigay ng holistic approach na nagsasanib ng modernong siyensya at tradisyonal na mga pamamaraan para makatulong na mapabagal ang aging process at palakasin ang kakayahan ng katawan na maghilom sa natural na paraan. Sa panahon ngayon kung saan marami nang lumalabas na sakit na hindi pa nahahanapan ng lunas, isa ang regenerative at holistic wellness sa mga solusyong nagbibigay pag-asa sa marami, lalo na sa mga nakatatanda. Kilala po kayo, Doc Joel, sa regenerative medicine and in the wellness industry. Why is it so important to have a holistic approach? Ang main focus natin is on regenerative medicine. So basically, it starts with nutrition because our body repairs and regenerates through the food that we eat. You can have a good quality of life or a longer health span by focusing on the basics, nutrition, hydration, very important, and sleep, rest, exercise. Sa tulong ng modernong siyensya gaya ng stem cell treatment, hormone replacement at natural approaches gaya ng acupuncture at nutritional therapies, posible nang maibalik ang sigla ng katawan na unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. It's important to have this confidence as you age
because most people, they feel bad or they shun aging because people have this vision of being in a nursing home when they age. Parang step-by-step By approach, step, no? yeah. So it's really important to pay attention to the biochemistry, what's going on inside the body, rather than giving things that suppress this natural processes. Para mailapit ang mga serbisyong ito sa mas nakararami, nagbukas ng panibagong clinic ang world-renowned holistic and integrative medical doctor na si Dr. Joel Lopez para hikayatin ang lahat na yakapin ang iba't ibang stages sa ating buhay ng may pag-iingat at pag-aalaga sa sarili. As the President and CEO and Medical Director of this clinic, I am honored to stand before you today to celebrate our journey, our achievements, and the exciting future ahead. At CHARM, our mission is clear: to provide integrative, healthy aging, and regenerative medicine solutions that empower our patients to lead vibrant, healthy lives. In a world where the pace of life is ever increasing and health challenges are becoming more complex, our commitment to holistic personal care is more relevant than ever. I am so grateful that may CHARM that I can go to give me the energy that I need, the supplements that my body needs. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na nakatutulong para i-reverse ang pagtanda, matunton at malutas ang ugat ng pagkakasakit, at maging ang simpleng pagpapaganda ng overall appearance ng isang tao. Pinatutunayan ni Doc Joel na may likas na kakayahan ang ating katawan para magpagaling at mag-rejuvenate. So today we had our grand opening. Our clinic is called CHARM, which stands for the Center for Healthy Aging and Regenerative Medicine. So we got a whole slew of services, including testosterone replacement therapy for men, bioidentical hormone replacement therapy for women. We also do IV nutritional drips, hyperbaric oxygen therapy, infrared sauna, peptides, stem cells, exosomes. Nakatutulong ang mga ito para sa overall wellness, pag-repair ng tissues, detoxification, at immune support. Tell us what makes CHARM's approach different in this field. What makes CHARM different is that we're really focusing on the diagnostics because gusto natin mas focused yung treatments rather than one size fits all. When they say basics, those are the basics: sleep, exercise, and obviously proper nutrition. But how can one be assured of a personalized treatment? We not only focus on the family history or personal history, but different things like birth history, that's really important. Also your occupational history, because all of these things influence our health. Then when it comes to testing, again, we tailor, or after we discuss the history with the patient, then we do physical. Then that's when we decide when to, or what type of test to ask for the patient. In terms of holistic and complementary therapies, what's the philosophy of CHARM, especially when it comes to kind of combining traditional and modern practices? We have to look back at what our ancestors did. Now things are going back to what it was. Yeah, importante yung Western and Eastern medicine, or conventional and or allopathic medicine and alternative medicine, but it's more effective, I would say, in my opinion, when it comes to prevention and chronic degenerative diseases. Pero paalala ni Doc Joel, hindi lang para sa mga may karamdaman ang serbisyong ibinibigay nila sa tao. Sa mga walang nararamdaman, it's probably best to start with holistic medicine, yung more on prevention, like taking supplements because there's not enough nutrients in our food anymore. Sa pagdami ng mga kondisyong lumalabas kasabay ng modernisasyon, malaking tulong ang makabagong mga kaalaman sa pagbibigay ng mga solusyon para sa pagpapabuti ng kalusugan at pagkakaroon ng mataas na kalidad ng pamumuhay. Hi, I'd like to invite you to come and visit us at CHARM by Joel Lopez, MD,
located at the lower ground of the new Green Hills Mall here in San Juan. Please check out our website at Charm by J. Lopez MD, as well as our social media pages at Charm by J. Lopez MD. Thank you. The Bank Marketing Association of the Philippines is an association of more than 20 financial institutions in the Philippines. And today, we are actually celebrating the 50th or the golden anniversary of BMAP. And we're very happy because this morning we had a very successful Bank Marketing Summit. We feel that there is a need for a continuous education and development to upskill our colleagues in the banking industry, particularly those who are in the brand management, marketing, and communications function. In celebration of BMAP's Golden Jubilee, we launched this week our partnership with the Asian Institute of Management, or AIM, to launch the Bank Marketing Academy because we would like to provide continuous learning and development for marketing and communication professionals. To the members of the Bank Marketing Association of the Philippines, we would like to thank you for your continued support. And we are a strong community as a voice of the banking public in terms of consumer protection, financial literacy, and education, because of all the support and all the active participation that you have in making sure that the function becomes more relevant within the banking industry and more. Congratulations to everyone! We are celebrating our Mandawi Business Month as we speak. It's a 60-day long series of events. So in this month-long event, our theme is Future Unleashed because in an ever-evolving business landscape, amidst global challenges, increasingly high demand and volatile market demand, we want to elevate our knowledge so we can position and develop ourselves to not only survive the competition but to shape it. It's really trying to help the MSMEs, which compose most of our members in the Mandawi Chamber. So we're preparing a lot of activities that would help prepare them and enhance them for the future. This event is a gathering of business leaders and visionaries from different industries to bring them here together to give their insights, experiences, and future trends of the business. I'm glad that we were given this opportunity to guide them. Basically, it's really more of giving them tips on how to succeed, no? Hi, everyone. I would like to thank you all for coming today to today's event, the flagship event, the Mandawi Business Summit 2024. I hope you had a great time learning and crafting everything that you need to conduct in your own businesses. And I hope to see you in the upcoming events of the Mandawi Business Month as well. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.